makita ni Olga ang eksena sa kanyang harapan, ay dali-dali siyang lumapit sa mga ito at bago pa man dumapo, ang kamay ng babaeng nakasama ng haliparot na si Roxanne sa mukha ni Jocelyn ay bigla na lamang gumalaw si Roxanne at pinigilan to. Agad naman nananlaki ang mga mata nito at pagkatapos ay napasigaw sa kanya. "Bitawan mo ko!" Galit na sigaw nito sa kanya at nalilisik pang mga matang nakatingin kay Jocelyn, ngunit hindi siya binitawan nito. "Catherine, huminahon ka! Huwag kang sumigaw!" Saway naman kaagad ni Roxanne dito at agad din namang kumalma ang babae. Cathy pala ang pangalan ng talipandas na ito na gustong manakit sa kaibigan niya. Pagkasabi ni Roxanne nito ay bigla na lamang niyang binitawan ang kamay nito at dahan-dahan din naman itong ibinabayon. Pagkatapos hindi ito makapaniwalang napatingin kay Roxanne. "Ate, bakit mo ko pinigilan?" tanong nito. "Dahil ayoko mapahamak ka." Seryoso namang sagot ni Roxanne dito. "Anong ibig mo sabihin na mapahamak ako, ate? Wala na si Lolo. Wala na magtatanggol sa kanya kaya ito na yung pagkakataon ko para matalo siya." Sagot naman ito. Hindi nag-react si Roxanne sa sinabi nito, ngunit muli itong nagsalita. "Well, hindi mo siya matatalo." Simpleng sagot nito dito. "Bakit naman ate, ipagtatanggol mo ba siya?" Takang tanong naman nito sa kanya. Huminga ng malalim si Roxanne at pagkatapos ay tumitig sa mga mata nito. "Cathy, nabalitaan mo naman sigurong pagpapakasal ni Carter, hindi ba?" "Oo, at ano naman ang kinalaman nito sa kanya?" Sa mga oras na yon ay kunot na ang noon nito at talagang naguguluhan na at pagkatapos ay bigla natigilan at nanlalaki ang mga matang napatitig rito. Ibig bang sabihin ay ang babaeng yan ang asawa ni Kuya Carter na pinakasalan niya? Gulat na tanong nito bigla. Tumango naman ito. "Well, siya nga't wala ng iba." Nang marinig niya ang sagot nito ay lalo pang nadagdagan ng inis niya sa babaeng kaharap niya. Siya palang babaeng yun. Nakakairita talaga siya. Bakit ba nasa lahat na lamang ito ng lugar at bakit ba nasa kanya na lamang ang lahat? Sa kabila ng sinabi sa kanya ni Roxanne ay ayaw pa rin niyang maniwala. "Ate Roxanne, hindi nakakatawang biro mong ito. Pwede bang itigil mo ng pagsisinungaling mo sa akin?" Sabi niya rito dahil hindi niya talaga matanggap ang sinabi nito. "Cathy, alam kong napakahirap paniwalaan. Pero totoo talagang sinasabi ko." Sagot naman ito sa kanya bigla. Samantala ay halos hindi na kaya pang matagalan ni Jocelyn ang eksena sa kanyang harapan. At pagkatapos ay hinawakan ng braso ni Olga. "Halika na, umalis na tayo dito." Pag-aya niya rito, ngunit mabilis na hinila ni Roxanne ang kamay niya upang pigilan siya sa kanyang pag-alis doon. Dahil dito wala siyang nagawa kundi ang tumigil sa kanyang paglalakad at tingnan nito. Tumingin din ito sa kanya na naghahamon ng mga mata. "Teka lang, aalis ka na? Ayaw mo man lang bang alamin kung anong ginagawa ko rito ngayon?" Tanong nito sa kanya. "Bakit ko naman gugustuhin alamin? Pakialam ko pa sa dahilan mo." Matari naman ang sagot ni Jocelyn dito. Pagkatapos niyang sabihin yon, bigla na lamang ngumiti si Roxanne sa kanya at pagkatapos ay nagsalita. "Nandito ako ngayon para bumili ng singsing. Alam mo ba?" Sabi nito sa kanya. "Talaga? Anong singsing?" Na-curious naman siya bigla kaya nagtanong siya. "Jocelyn, huwag ka nang magpanggap dahil alam kong alam mo." "Syempre, wedding ring." Sagot nito sa kanya. "Mabuti naman. Congratulations sa'yo kung ganon." Sabi niya rito at pagkatapos ay ngumiti. Samantala ay napakuyom naman ng kamay si Roxanne nang makita niya ngiti nito. At sa mga sandaling yon ay gustong-gusto niya suguring to upang burahin ang ngiti sa mga labi nito upang lumabas ang tunay na nararamdaman nito. "Jocelyn, alam kong nagpapanggap ka lang. Sa likod ng ngiti mo siguradong sigurado ako." Sinabi na niya rito na ikakasal siya at hindi siya naniniwala. Nakalmado pa rin ito sa kabila ng lahat. "Jocelyn, hindi mo ba talaga naiintindihan ang sinabi ko? O nagkukunwari ka lang talagang hindi mo na-gets? Kung pipili ako ng wedding ring ay ibig lang sabihin ay magpapakasal na ako. At alam mo ba kung kanino ako ikakasal? Napaka-imposibleng hindi mo alam kung sino pakakasalan ko. Hindi ako naniniwalang wala kang pakialam." Sabi niya rito.
Samantala, si Olga naman ay nakatayo lamang sa malapit sa mga ito, bagot na nakikinig sa usapan ng mga to. Isa pa ay wala siyang balak na makialam sa usapan ng mga ito dahil alam niya na kayang-kaya ni Jocelyn na harapin ito dahil noong bata pa man sila ay napakarami nilang na-encounter na mga tao na mas malala pa sa haliparot na babaeng ito't nagagawa naman itong harapin ang mga yon. Kaya alam niya na kayang-kaya niya to. Kaya lang ay dahil nga buntis si Jocelyn, ngayon at halos ilang oras na rin silang paikot-ikot sa mall ay ayaw ni Olga na mapagod si Jocelyn kaya nagpasya siyang gumawa ng paraan para naman kahit papano ay makapagpahinga na muna si Jocelyn. Kung pwede niya lang sanang hilahin si Jocelyn paalis doon, ngunit mukhang walang balak tantanan ng babaeng haliparot ang kaibigan niya. Mabilis siyang nagpunta sa counter at nanghingi ng upuan at mabilis din naman siyang binigyan ng mga ito sa kanya. Ilang sandali pa mabilis nang hinila si Jocelyn at pagkatapos pinaupo na muna doon. Ako na lang munang haharap sa kanila at para makapagpahinga ka. May baby ka pa naman sa tiyan mo kaya hindi ka pwedeng mapagod o magalit man lang, sabi niya dito. Kaagad namang ngumiti si Jocelyn at pagkatapos tumango sa kanya. Salamat, sabi nito sa kanya at pagkatapos tumango lamang siya dito. At nagmarcha na palapit kina Roxanne at sa kasama nitong babae na si Cathy. Alam niya ang buong buo ang tiwala sa kanya ni Jocelyn at hindi niya bibiguin ito. Nakarating na siya ng tuluyan sa tapat ng mga to at tinignan niya ang mga to. Si Roxanne ay nakaupo sa wheelchair at mukhang mahina na kung titingnan ay aakalain mo pang may sakit sa puso dahil sa itsura nito. Sunod naman niyang tinignan ang alipores nito na mas maliit kaysa sa kanya to lang sinabi sa tangkad niya. Samantala siya ay sumasideline bilang isang modelo kaya matangkad siya at bukod pa doon ay nakasuot din siya ng takong na 10 sentimetro. Ang taas at nakasuot siya ng sunglasses. Ikaw siguro si Roxanne, panimula niya. Ako nga, mabilis na sagot naman ito sa kanya. Oh, sabi ni Olga at pagkatapos binaba niya suot niyang salamin sa kanyang ilong. Gamit ang payat niyang daliri at pagkatapos kinusot ang kanyang mga mata. At sinuyod si Roxanne ng tingin mula ulo hanggang paa at pagkatapos tumawa na nakakainsultong tawa. Mukhang gusto kong ipa-check up biglang mga mata ni Carter dahil mukhang may sira. Napakalayo naman ang itsura mo kay Jocelyn at hamak na mas maganda siya sa'yo at baldado pa, sabi niya rito. Dahil sa sinabi niya kagad niyang nakitang pagsama ng mukha nito, mukhang nagtagumpay siya. Kung nakaya nito noong saktan si Jocelyn dahil sa mga pinagsasabi nito, kung gaano siya kamahal ni Carter ibahin siya nito. Hindi niya hayaang masaktan ng kaibigan niya kapag nasa malapit lang siya. Sino ka ba? Bakit ba napakasakit mong magsalita? Tanong nito sa kanya habang bakas ang sakit sa mukha. Hindi na mahalaga kung sino ako, sabi niya rito at pagkatapos sinulya pa ng binti nito. Napakawalang silbi. Wala na akong ibang masabi pa. Dagdag pa niya at hindi pa rin ito nakuhang makapagsalita kaya nagpatuloy siya. Pilay ang mga paa mo and I'm very curious. Ano mga nagagawa mo sa araw-araw? Kaya mo bang alagaan ang sarili mo? O kailangan mo pa ng yaya para lang alagaan ka? Mukhang ang kailangan mo ng yaya, sabi niya rito sabay sulyap sa katabing babae nito. Paano mo naman maasikaso si Carter kung ganyan ang kalagayan mo? Dagdag pa ni Olga. Napakuyo ang mga kamay ni Roxanne dahil sa kanyang narinig na sinabi nito sa kanya. At dahil sa higpit ng pagkakakuyom nito ay halos bumaon ang mga kuko nito at dumugo. Galit niyang tinitigan ang babaeng nasa harap niya at ramdam niya na halos namumulan ng mga mata niya dahil sa sobrang pagpipigil niya. Akala niya titigil na ito, ngunit nagpatuloy pa rin ito. Tulad niyan, hindi mo na maigalaw ang mga paa mo. Kung talagang pakakasalan mo si Carter, maaari ka bang makipagtalik sa kanya kung sakali? Paano mo maibibigay ang pangangailangan niya? At saka, kaya mo bang magkaanak? Sa tingin mo ba tatanggap ang pamilya De La Rosa na isang inahin na hindi naman mangingitlog at walang chance para magkaroon ng tagapagmana? Dagdag pa nito. Ang mga salita nito'y tila ba patalim na tumutusok sa buong pagkatao ni Roxanne ng mga oras na yon. Sobrang sakit ng mga sinasabi nito sa kanya at halos yurakan na nito ang buong pagkatao niya. Bukod doon ay kung nakikita lamang siguro niya ang sarili niya ay baka duguan na ito ngayon.
Napakatatas ng dila nito at ni hindi man lang marunong magpreno. Mabuti na lamang at nakaya niya pang pigilan ang kanyang sarili dahil kung hindi baka kanina pa punit ang bunganga nito. Samantalang nang makita ni Olga ang sakit na gumuhit sa mukha nito dahil sa mga sinabi niya kaagad siyang ngumiti. Mukhang hindi na ito makapagsalita pa dahil sa mga sinabi niya. "Sino ka ba talaga?" tanong nito sa kanya habang nagngingit-ngit sa galit at halos magkiskisan ng mga ngipin nito. Wala siyang balak sagutin ang mga tanong nito kaya dali-dali niyang tinalikuran ito at naglakad pabalik sa pwesto ni Jocelyn, ngunit bigla na lamang palang gumalaw ang mga paa ni Katy at sinugot siya. Sa labis na galit nito dahil sa pang-aalipusta niya kay Roxanne. "Ikaw na bruha! Napakakapal na mukha mo para sabihin ng mga yun sa ate ko. Akong kalabanin mo!" Sigaw nito kaya dali-dali siyang humarap dito at pagkatapos ay napailing na lamang. Bago pa man mahawakan ni Katy ang kamay ni Olga, ay kaagad niya nang naabot ang kamay nito at pagkatapos ay mabilis niyang dinala sa likod nito at dahil sa kanyang ginaway na pasigaw sa sakit si Katy at nakita niya pang tumulong luha nito. "Napakasakit! Bitawan mo kung babae ka!" Sigaw nito sa kanya na may kasamang pagdaing. Malamig naman siyang tinapunan ng tingin ni Olga. "Masakit?" Nanunoy ang tanong niya dito. "Ngayon alam mo ng salitang masakit pero hindi mo yan inisip kanina na sugurin mo ko," sabi niya dito. "Ang lakas din ng loob mo, bata," dagdag pa niya sabi dito. "Bitawan mo ko!" Muli nitong sigaw sa kanya. "Pinsan ako ni Kuya Carter, baka hindi mo alam," dagdag pa nitong sabi sa kanya. Nagmamalaki pa talaga ito sa kanya at wala pang balak aminin ang pagkakamali nito at dahil dito ay mas lalo lamang niyang hinigpitan ng pagkakadiin niya sa kamay nito. Saka mas napasigaw pa ito sa labis na sakit. "Bitawan mo ko, sabi! Kapag hindi mo pa ako binitawan, sinisiguro ko sa'yo magsisisi ka dahil sa ginagawa mo sa akin." Galit na banta nito sa kanya. "Talaga?" Napangisi si Olga. Dahil sa sinabi nito, lumapit siya sa tenga nito at pagkatapos ay bumulong. "Gusto kong makita kung paano ko pagsisihan ang ginagawa ko ngayon sa'yo." Bulong niya rito at pagkatapos ay nagpatuloy. "Huwag mo sabihin pinsan ka ni Carter dahil hindi ako natatakot at wala akong pakialam. Gusto kong tandaan mo ang mga sasabihin ko. Kung maglalakas loob ka pa na sugurin ang kaibigan ko o ni dumampi man ang kamay mo sa balat niya, ay sinisiguro ko sa'yo na ingungudngod talaga kita sa sahig hanggang sa maburay ang pagmumukha mo." Banta niya rito. Dahil sa sinabi nito ay mas lalo lamang napuot si Katy sa kanya. Ngunit si Roxanne na sa harapan nito ay patuloy na umiiling sa kanya. Ang ibig lamang nitong sabihin sa kanya ay hayaan na lamang ito at huwag nang patulan pa para hindi na siya masaktan palalo. Sa huli hindi na niya kayang tiisin pa ang sakit at dali-daling nagsalita upang sumuko na sa wakas. "Mali ako. Pasensya, please bitawan mo na ako. Sobrang sakit na." Pagmamakaawa ni Katy kay Olga. Ngunit sa halip na bitawan ni Olga ito, ay masinigpitan niya pa ulit ang hawak niya dito. "Anong sabi mo? Hindi ko marinig," sabi nito. Sa sobrang sakit ay mas lalo lamang tumindig ang galit ni Katy para rito at muntik na niyang makalimutan na kailangan niya nga palang sundin ang sinabi ni Roxanne na sumuko na siya. Mabuti na lamang at napigilan niya ang kanyang sarili na muling sigawan at patulan tong muli. "Pasensya na, mali ako," sigaw nito. Dahil dito'y mabilis na binitawan ni Olga ang kamay nito at nasisiyang napatingin siya dito. Samantalang ito ay sinamaan siya ng tingin at pagkatapos ay bahagyang hinilot ang kamay nito at dali-daling lumapit kay Roxanne at tinulak ang wheelchair palayo sa kanila. Tinulak ni Katy ang wheelchair patungo sa counter. "Ate Roxanne, huwag mo na intindihin ang dalawang bruha na yon at bumili ka na lang ng singsing," sabi niya rito. Ngumiti lang naman si Roxanne pagkatapos ay tumango dito. Samantala ay tahimik na nakasunod ng tingin si Olga sa mga ito talaga namang gusto niyang humanga kay Roxanne. Sa galing nitong umarte dahil tila ba wala man lang nangyari kung umasta ito. Napasabi na lamang tuloy siya sa kanyang isip na bagay nitong mag-artista dahil sa galing nitong umarte. Pagdating ng dalawa sa counter ay kagad na naglabas ng sising ang teller, ngunit wala na sana siyang pakialam doon. Sa mga oras na yon ay pinapakita ng teller sa dalawang pinakamahal
At napakagandang singsing at ang design niya talaga namang napaka-eleganteng tingnan at nakita niya na halos magliwanag ang mga mata ng dalawa habang nakatingin dito. Bigla na lamang siyang napangiti dahil sa kanyang naisip. Akala ni Jocelyn tapos ng argumento sa pagitan ni Olga at ni Roxanne kasamang pinsan na si Carter. Na si Cathy, tumayo na siya mula sa kanyang kinaupuan at naghahanda na sanang umalis. Hinihintay niya lamang na makalapit sa kanya si Olga nang hawakan itong kamay niya at masayang ngumiti ito. Jocelyn, huwag na muna tayong umalis. Mag-enjoy na muna tayo. Sabi nito at kagad na nagsalubong ang kanyang mga kilay ng mga oras na yon dahil wala siyang idea kung anong sinasabi nito. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong niya dito. Agad naman itong nilingon ng counter na sinundan niya ng tingin at bigla niya. Naalalang ginawa niya noong mga nakaraan at doon niya na-gets ang ibig sabihin nito. Pinakita ng teller sa kanya ang singsing at sinabi nito sa kanya na nag-iisa lamang yung classic na napakaganda at tamang-tama lang bilang simbolo ng pag-ibig. Sinubukan niya ang singsing habang nakasuot siya ng guwantes. Nang maisot niya ito'y kagad niyang tinignan ito sa kanyang kamay at tuwang-tuwa siya na halos hindi na niya may alis pa ang kanyang mga mata dito. Lalo nang makita niyang kumikinang na diamante sa ibabaw nito at halos ayaw na niyang tanggalin ito sa kamay niya. Tinaas niya ang kanyang kamay at sinipat to mula sa kaliwat sa kanan pagkatapos ngiting-ngiting tumingin siya sa teller. Gusto ko ng singsing na to, kukunin ko na to, agad naman ngumiti sa kanyang teller. Sige po ma'am, saglit lang po't kukuha po ako ng resibo at pagkatapos ay ipapako na pong singsing. Sabi nito sa kanya. Hindi na kailangan pang ipak, isusuot ko na siya. Sabi naman niya dito at pagkatapos ngumiti lamang ang teller at tumango. Pagkatapos tinalikuran na sila. Maya-maya nga'y bumalik ng teller dala-dalang resibo at pagkatapos ay kaagad namang inabot ni Roxanne ang card niya dito upang bayaran ng singsing. Abala siya sa pagtitig sa singsing na sa kanyang harapan nang ilang beses nang sinubukan ng iswipe ng teller ang kanyang card. Ngunit talagang ayaw nitong gumana hanggang sa ilang minuto pang lumipas. At tuluyan na ngang natukoy ng teller kung anong problema. Agad na nagangat to ng ulot ngumiti sa kanya. Ma'am, pasensya na po pero mukhang kulang pong balance ng card nyo para mabayaran ng singsing. May iba pa po ba kayong card? Magalang na tanong nito sa kanya nang marinig niyang sinabi nito'y kagad siyang nakakunot ang noo at salubong pang kanyang mga kilay nang wala sa oras. Ano? Hindi makapaniwalang tanong niya dito dahil napaka-imposible ng sinasabi nito. Meron siyang higit 100,000 sa kanyang card na natitirang ipon niya nitong mga nakaraang taon at kung hindi nga lang sana dahil sa singsing, wala siyang balak na galawin to. Magkano tong singsing? Asan yung resibo? Agad yung tanong sa teller pagkatapos kagad namang inabot sa kanya ng teller ang resibo gamit ang payat nitong mga kamay. Halos malaki ang mga mata niya na makita niya ang halaga ng singsing na nakasulat doon ng mga oras na yon at halos manlabo din ang kanyang mga mata. At para bang gusto niyang mawala ng mali na makita niya ito. Diyos ko, 5 milyon pala ang halaga ng singsing. Singsing lang pero bakit napakamahal? Hindi niya akalain na ang singsing na nasa kanyang harapan ng mga oras na yon ay nagkakahalaga pala ng 5 milyong piso. Pero naisip niya na kung sakaling sabihin niyang wala siyang pera at hindi sapat ang pera niya, para ipambili dito hindi ba at isang sampal sa kanya yon? At magiging nakakahiya siya sa harapan ng lahat. Wala siyang nagawa kung hindi ang mapakagatlabi na lamang at gusto na magsisi dahil sa kanyang naging desisyon. Kung alam na sana na ganun palang presyo ng singsing, ay hindi na sana niya to sinukat at sana'y kanina pa lamang yon na pala dapat ang una-unang tinanong niya. Napakalaking pagkakamali niya, lalo na mapansin niya naglalakad palapit sa kanya si Jocelyn at ang babaeng kasama nito naramdaman ni Roxanne na sobrang naliit siya sa sarili niya at napasabi na lamang siya sa kanyang sarili na kailangan niyang bilhin ng singsing na yon. Kahit na anumang mangyari para hindi siya mapahiya, kahit na gaano man to kamahal. Huwag kang magyabang kung hindi naman kayang panindigan. Kasi nakakahiya, biglang sabi ng kasama ni Jocelyn na hindi niya namalayan nakalapit na pala sa kanila. Pagkatapos nginitian naman siya ni Jocelyn. Roxanne, kung wala kang sapat na pera, pwede kitang pahiramin. Huwag kang mag-alala, sinisiguro ko sa'yo na mas mababang interes kaysa mga bangko kapag nagpautang sila, sabi nito sa kanya. Nakatingin namang ito sa kanya at baka sa mga mata ng mga ito na pinagtatawanan nila siya. Umaho ng galit sa dibdib niya ng mga oras na yon dahil pinapahiya siya ng mga to. Napakuyo ang mga kamay niya at pagkatapos napakagat siya ng kanyang labi
At pagkatapos itaas ang noo sinalubong ang mga mata nito. Huwag kang mag-alala, hindi ko kailangan ng tulong mo para mabili ang singsing na ito, sabi niya dito. Sigurado ka ba? Tanong pa nito muli sa kanya na hindi na niya pinansin pa. At pagkatapos nilingon si Cathy na nasa tabi niya. Cathy, may dala ka bang pera? Tanong niya rito. Saglit namang natigilan si Cathy na marinig ang tanong nito at ilang minuto muna ang lumipas bago niya nakuhang makasagot. Meron ate pero hindi ganun kalaki. Ang singsing na yan ay napakamahal. Sigurado ka ba talagang gusto mong bilhin? Tanong niya rito. I think pwede mo namang ipaubaya na lang kay Kuya Carter. Dagdag pa niya. Sinabi niya yon dahil sa pag-alala niya para kay Roxanne. Isa pa'y nagdadalong isip din siya na ipahiram ang pera sa kanyang card dahil kahit na nagmula siya sa pamilya de la Rosa ay wala silang pera. Dahil simula kasi nang pumanaw ang kanyang ama, ay kaunting pera lamang ang natanggap nila mula sa mga to. Isa pa kahit nasabihing malaki yun noon, ay siya at ang kanyang inay doon kumukuha ng panggasto sa araw-araw. Dahil wala naman silang trabaho pareho. Isa pa'y kaya lang naman siya malapit kay Roxanne ay dahil ang akala niya noon ay pakakasalanton ng kanyang Kuya Carter. At umaasa siya na kapag malapit siya sa mga to, ayun ang magbibigay ng daan upang mapalapit siya sa pamilya de la Rosa. At para na rin kahit na papano ay makabahagi siya ng kayamanan ng mga to. Ngunit sa hindi nga inaasahang pagkakataon ay nasirang lahat ng iyon dahil kay Jocelyn. Kaya labis niya itong kinakasuklaman. Kung hindi sana dahil dito ay baka nakahiga na siya sa salapi ngayon at wala na siyang pinoproblema pa. Ngunit dahil nga si Roxanne ang humihingi ng tulong sa kanya ay napakahirap itong tanggihan. Hindi na bale, ako nang gagawa ng paraan kahit na wala ng tulong mo, sabi nito sa kanya. Nag-alala naman siyang napatingin dito. Ano bang sinasabi mo ate? Hindi sa ganon. Pero kasi ay 1,000,000 lang ang pera ko at kahit na idagdag natin yun ay kulang pa rin. Nagpapaliwanag na sabi niya dito para hindi sumama ang loob nito sa kanya. Sa mga oras na yun ay napakunot ang noon ni Roxanne at naisip kung saan pa siya kukuha ng idadagdag niya at pagkatapos. Nang ilang minutong pag-iisip ay doon niya kinuha ang kanyang cellphone upang tumawag ilang sandali. Ay nilagay na niya ang kanyang cellphone sa tapat ng tenga niya. Nang makatanggap ng tawag ang batang babae, ay kasalukuyan siya nagbabalat ng masanas kaya dali-dali niya nilagay sa kanyang tenga kanyang cellphone at pagkatapos inipito gamit ang kanyang ulo. Oh, hello ate, bungad niya kaagad. Helena, ako to. Tinig yun na nakatanda na niyang kapatid na si Roxanne. Ate, ano bang pinagsasabi mo? Kaagad niyang tanong dito. Siyempre alam kong ikaw ang tumawag dahil number mo to. Isa pa itong unang beses mong tumawag sa akin simula na umuwi ka dito sa bansa. Alam mo ba, miss na miss ka na ni mommy at daddy. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon at nasan ka? Wala ka bang balak umuwi? Sunod-sunod na tanong niya sa kanyang kapatid. Samantala'y mahigpit na nakahawak si Roxanne sa kanyang cellphone at nakaramdam ng halo-halong emosyon pagkatapos niyang marinig ang masiglang boses ng kanyang kapatid sa kabilang linya. Simula kasi na maaksidente siya sa sasakyan ay naging pilay ang kanyang magkabilang mga paa ay bumagsak ng katayuan niya sa kanilang pamilya. At si Helena na napaka-ordinaryong babae lamang, hindi siya mapantayan noon ay bigla na lamang naging paborito ng kanilang buong pamilya at minahal ng maraming tao samantalang siya ay naiwan sa tabit na wala na mga to ng pakialam sa kanya. Nang maisip niya ito'y nakaramdam si Roxanne ng matinding puot sa kanyang dibdib. Ngunit upang masolusyonan ang kanyang problema ay kailangan niya santabi na muna ang lahat ng mga iyon at subukan niyang kalmahin ang kanyang sarili at magsalita ng malumanay. Helena, meron kasi akong problema sa ngayon at kailangan ko ng 3,000,000. Pwede mo ba akong pahiramin? Babayaran din kita kaagad, sabi niya rito. Nang marinig naman ito ay agad tong nabalisa. Ate, ano nangyari? Bakit biglang kailangan mo ng napakalaking pera? Tanong nito. Sa totoo lang ay ayaw niya sabihin dito ang totoo at pagkatapos pilit na pinakalmang kanyang tinig. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Kapag binigyan mo ko ng 3,000,000 ngayon ay paniguradong maaayos kong problemang ito, sagot niya dito. Sige ate, huwag kang mag-alala at bibigyan kita ng pera. Okay lang ba na maghintay ka sandali? Wala kasi akong ganong kalaking pera at hihingi pa ako kay dad, sabi nito sa kanya. Sige okay lang, bilisan mo na lang. Sabi niya pa bago tuluyang naputol ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos makipag-usap ni Roxanne ay pawisan ang kanyang mga kamay at pakiramdam niya ay halos naubos ang lakas niya. Makalipas lamang ang 10 minuto muli siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang nakababatang kapatid.
Ate, nakahingi na ako ng pera kay Dad. Ililipat ko na ngayon dito sa account mo pero ate, bago ang lahat pwede mo bang ipangako sa akin ng isang bagay? Tanong nito sa kanya. Ano yun? Tanong niya rito habang nakasimangot siya. Alam niya ng kapatid niya hindi ganun kadali magbibigay sa kanya ng pera na walang kahit na anumang kapalit. Alam niya may kapalit ang lahat ng iyon. Ano kasi ate, umpisa nito na tila nahiya pang sabihin sa kanya ang gusto nitong sabihin. Si Dad kasi, nagplano siya ng blind date para sa akin at ayaw ko makipag-blind date. Gusto kong tulungan mo ko. Pwede bang ikaw na lang makipag-blind date sa halip na ako? Sabi nito sa kanya. Bigla namang napataas ang kilay niya dahil sa narinig niyang sinabi nito. Napakasimpleng bagay lang naman pala na kapalit ng pagtulong nito sa kanya. Yun lang ba? Tanong niya dito. Oo ate, papayag ka ba? Tanong naman ito sa kanya sa kabilang linya. Okay sige. Mabilis na sagot dito at pagkatapos narinig niya na tuwang-tuwa to sa kabilang linya. Dahil sa pagpayag niya. Matapos niyang sumang-ayon sa gusto nito ay kaagad nitong nilipat sa account niya ang pera. Pagkatapos nito muli niyang inabot sa teller ang kanyang card sa harap ni na Jocelyn. At nang kasama nitong babae at buong pagmamalaking sinabi. Pakiswipe na lang ang card. Okay po ma'am, magalang namang inabot ng teller ang kanyang card. Ilang sandali pa nga'y matagumpay niyang nabayaran ng singsing at pagkatapos inunat niyang kanyang kamay upang pulutin ang singsing at isuot sa kanyang kamay at pagkatapos tinaas niya at tinaplos ang diamanting nakalagay sa gitna nito. Napangiwi na lamang si Olga na makita niya itsura ni Roxanne habang nakataas ang kamay nito. Baka sa mukha nitong pagmamalaki at pagmamayabang, ngunit napangiti siya bigla't pagkatapos tinitigan to. Alam mo miss, kung sakaling ako may-ari ng jewelry shop na to ay baka napaiyak na ako sa tuwa. Ilang taon din naghintay na makakabili ang singsing na nasa kamay mo at sa hindi inaasahan na ikaw lang palang makakabili. Napakalaking himala nito, sabi niya sa nang-aasar na tinig. Bigla namang napalingon sa kanya at napalis ang pagyayabang nito sa muka't napalitan ng galit at pagkadismaya. Anong sinabi mo? Sabi nito sa kanya at pagkatapos ay mabilis na nilingon ang teller. Totoo ba ang sinabi niya? Ibig sabihin ng ilang taon na ito dito? Galit na tanong nito. Ngumiti naman ang alanganin ng teller sa kanya at pagkatapos ay agad na nagpaliwanag. Ma'am, pasensya na po pero totoo pong sinabi ni Miss at isa po yan sa mga klasikong design. Nahiyang sagot ng teller dito. Samantalang galit naman si Roxanne sa kanyang narinig at halos maglabas ng usok ang kanyang ilong sa sobrang inis niya. Pagkatapos niyang gumastos ng 5 milyon, ay lumang singsing pa rin palang nabili niya. Stuck pa. Nang mga oras na yun ay gusto na lamang niya magsisi hanggang sa mamatay siya. Ngunit sa kabila ng humilisasyon, dahil sa lumang nabili niyang singsing ay tasno siyang tumingin kay Jocelyn. Gustong gusto ko talaga ang mga klase kong singsing katulad nito. Naniniwala ako na hindi lang ako kundi maging si Carter. Kapag nakita niya ito ay magugustuhan niya rin ito. Marahas na sabi niya dito. Hindi na niya afford pang mapahiya sa harapan ng mga to dahil sobrang pahiyang-pahiya na siya.